Department of Transportation o DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez inatasan ng Pangulo upang makiramay sa mga biktima ng trahedya sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3. Anya, nais ng Pangulo na magkaroon ng full-blown investigation para mapanagot ang mga may pagkukulang sa naganap na pangyayari. Parati pong inuulit ng ating mahal na Pangulo, pagdating po sa maritime safety, that is not negotiable. That is not optional. And yung sinasabi nating business considerations, that is only secondary. Maritime safety will always be the paramount and primordial concern. Lahat ng natalang gobyerno, mas lalo ng marina, katuwang transportasyon at PCG. Inatasan ko rin po ang marina to submit to me a complete maritime safety audit ng entire domestic fleet dito sa Pilipinas. Full inventory po yan. Ganon din po, ngayon, i-announce din namin na we are grounding the entire passenger fleet of Allison Shipping Lines. And I'm asking Marina to conduct a maritime safety audit together with Philippine Coast Guard, kasama na inspection, hindi lang po ng kanilang barko, kasama na rin po ng kanilang mga crew. Ulitin ko po, as of now, pagkatapos po nito, the entire passenger fleet of Allison Shipping Company, they are now grounded. Samantala, ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, na isa ang kapitan ng barko sa patuloy na hahanapin. Ayon kay Gavan, kahapon ang pinagtuunan ng pansin ay ang surface search. At sa pagpapatuloy ng paghahanap ay magkakaroon ng mga technical wreck divers para masisid ang kinaroroonan ng barko. Gaya po ng sinabi po natin kanina, magpapadala po tayo ng mga technical wreck divers. I-check po natin yung barko. 76 meters below, malalim po yun. Tingnan po natin kung may mga na-trap doon at kasama si Kapitan, kasama na rin po sa hahanapin natin. Meron po kaming ginagawa, ma'am. We will also send our remote operated vehicle, yung ROV, para makatulong sa pag-check sa ilalim ng dagat. Sa ngayon, wala pa tayong diving operations na ginawa. Nakafocus po tayo kahapon sa surface search. If you can surface search sa ibabaw ng tubig, if you can siguro po appreciate, the response was fast. The focus was deliberate, okay? Malawak, tulong-tulong po lahat. Kahapon hindi pa po tayo nagpa-dive. Ngayon po darating yung ating technical divers. Ma'am, I know that you are also familiar sa diving operations. Pag technical diving po, medyo delikado po yun. It is 76 meters, malalim po yun. But we are doing everything we can. The government is doing everything it can by employing technical wreck divers. Magpapadala po tayo. The Coast Guard aircraft will be transporting them today. Kaugnay pa rin ito, Vice President Inday Sara Duterte nagpahayag ng pakikiramay sa mga kaanak ng mga nasawi sa lumubog na barko. Ayon sa post ng Vice Presidente, ikinalulungkot niya ang trahedya na nangyari at nananawagan na patuloy na ipagdasal ang kaligtasan ng iba pang pasahero na patuloy na hinahanap. Dagdag pa rito ang kanya ring panalangin para sa mga rescuer. Samantala, nagbahagi rin siya ng ilang mga paalala para sa kaligtasan sa paglalayag. Sa ibang ulat, sinimula ng House of Representatives
sa pamumuno ni Speaker Faustino Boji D. III ang pagdinig sa mga panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang political dynasties. Ayon kay D, matagal nang hinihintay ng publiko ang enabling law ng probisyon ng 1987 Constitution na nagbabawal sa political dynasties at kabilang ito sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos. Isinasagawa ang mga pagdinig isinasagawa ang mga pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms upang marinig ang iba't ibang panig at suriin ang mga posibleng epekto ng panukalang Anti-Political Dynasty Act. Isinusulong naman ni mamamayang Liberal Representative Laila De Lima ang House Bill No. 7292 o ang Journalists Welfare and Protection Act upang magbigay ng dagdag na proteksyon at benepisyo sa mga mamamahayag. Layunin ng panukala na obligahin ang mga media entity na magbigay ng karagdagang insurance coverage at tax-free hazard pay sa mga field reporters, online journalists at freelancers. Ayon sa mga may akda ng panukala, mahalagang tiyakin ang kapakanan ng mga mamamahayag na patuloy na humaharap sa banta ng red tagging, panggigipit at karahasan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa publiko. Samantala, kamakailan na inaglabas ng pahayag si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste hinggil sa anyay tanda ng de facto martial law sa bansa. Ang buong detalye hatid ni Jade Buhoy. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso. Kamakailang inihayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na anyay may mga palatandaan ang tinatawag niyang de facto martial law sa bansa, kaugnay ng umano'y panggigipit sa ilang sektor at kritiko ng administrasyon. Ayon kay Leviste, may pangamba umano ng ilang individual at grupo na makasuhan dahil sa kanilang mga pahayag, habang ang mga kaalyado ng administrasyon ay hindi umano napapanagot. Kaugnay nito, sinabi naman ng human rights lawyer at dating mambabatas na si Nery Colmenares na ang paggamit ng terminong de facto ay tumutukoy sa mga insidenteng kahintulad ng mga naranasan noong panahon ng martial law, kahit walang formal na deklarasyon. Kung ano ang mga patakaran ng panahon ng martial law is still of course present until today. And whether you term it as a de facto martial law or not, the issue is, Mr. President, please stop the extrajudicial killings. Please order the stop of disappearances. Ihinto muna itong patakaran na kung saan may repression sa any form of dissent. And of course, yung issue ng corruption, which is the issue of impeachment. So, para sa akin, it doesn't matter what you call it. Ipinaliwanag ni Colmenares na kabilang dito ang mga alegasyon ng pananakot, banta sa ilang abogado at iba pang isyung may kaugnay sa karapatang pantao. Binigyan din niya na ang Pangulo ay may tungkulin at kapangyarihan sa pagpapanatili ng kaayusan at pagtiyak ng proteksyon sa karapatan ng mamamayan. Nananawagan si Colmenares na itigil ang anumang uri ng karahasan at pananakot. Sa panig naman ni Leviste, iginiit niyang inaasahan niya ang proteksyon ng pamahalaan sa karapatan ng mga mamamayan na magpahayag laban sa korupsyon. Samantala, wala pang direktang pahayag ang Malacanang hinggil sa pahayag na ito. Gayunman, nauna nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang kaugnay sa martial law o pagpapalawig ng termino ng Pangulo ang Executive Order No. 81 na nagre-reorganisa sa National Security Council. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Sa iba pang balita, sa gitna ng isinagawang humanitarian assistance ng China Coast Guard sa isang insidente sa dagat, nilinaw ng isang legal advocate na ang pagtulong ay hindi nagbabago sa legal na karapatan ng Pilipinas sa loob ng sariling exclusive economic zone. Tunghaya ng ulat mula kay Jade Buhoy. Sa kamakailang pagtulong ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard, nagpahayag ang Chairman Emeritus ng mga makabayan at sibikong grupo gaya ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya na si Dr. Jose Antonio Goytia na kinikilala sa batas ang humanitarian assistance sa dagat. Ayon kay Goytia, may obligasyon ang sinumang barko na tumulong sa mga taong nasa panganib sa dagat. Gayunman, iginiit niya na ang ganitong pagtulong ay hindi dapat gamiting batayan upang baliwalain ang karapatan ng Pilipinas sa lugar ng insidente. Ayon naman sa PCG, 15 Pilipinong tripulante ng MV Dibon Bay ang nailigtas at 2 nasawi ang na-turn over matapos ang koordinasyon ng China Coast Guard. Isinagawa ang nasabing turnover operation sa gitna ng masamang panahon gamit ang rigid hull inflatable boats ng 2 panig. Patuloy naman ang search and rescue operations ng PCG para sa 4 pang nawawalang tripulante. Pagbibigay diin pa ni Goytia na ang insidente ay naganap sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na may malinaw na batayan sa ilalim ng UNCLOS. Aniya, ang Humanitarian Act ay hindi maaaring gawing lisensya upang gawing normal ang presensya ng dayuhang puwersa sa loob ng EEZ ng ibang bansa. Dagdag pa ni Goytia, mahalaga na patuloy ang pagbabantay upang maprotektahan ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Gayunpaman, tiniyak ng bansa ang pangangalaga sa kaligtasan ng mga mamamayan at ang matatag na pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. World News alas 8. And as much of the country feels the impacts of that winter storm, President Trump continues to monitor the situation closely, and he has remained in constant contact with FEMA and emergency responders. President Trump also quickly approved 12 federal emergency disaster declarations within 24 hours for the states of Arkansas, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, and West Virginia, enabling these states to access critical federal resources to supplement their response efforts if needed. These declarations will help state-led efforts of turning power back on, clearing roads for emergency services, and keeping communities safe. The White House will continue to correspond directly with governors and local officials in the coming days, especially in those states that were harshly impacted by this storm. Again, this incident remains under investigation, and nobody here at the White House, including the President of the United States, wants to see Americans hurt or killed and losing their lives in American streets. And we mourn for the parents. As a mother myself, of course, I cannot imagine the loss of life, especially losing one's child. And that same empathy from the President goes for the parents of angel families and parents of victims of illegal alien crime across our country as well. And that's exactly why the President continues to be wholeheartedly committed to deporting the worst of the worst criminals from our country. World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pre-trial hearing ni FPRRD sa ICC gaganapin sa February 23. Taas singil sa presyo ng produktong petrolyo muling ipinatupad. Bilang ng mga mahihirap sa bansa bumaba. Philippine Coast Guard patuloy sa search and rescue operations para sa lumbog na MV Tricia Kirsten Thick.
VP Duterte ikinalungkot ang trahedya sa karagatan ng Basilan. C5 Road, minamataan bilang lokasyon ng bagong bus transit. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan po ang pinakamaiinit na balita ngayong araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming Facebook page at Golden Nation Network at mag-subscribe din po sa aming YouTube account at Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang News Force.